Nagbabalik ang PTV Sports. Magbubukas na naman ang panibagong season ng NASCO. Isa sa mga pinakamatagal at pinakamalaking collegiate leagues sa bansa na patuloy na nagbibigay daan para sa mga batang atleta na mahasa at maipakita ang kanilang talento. At para magbigay ng update sa NASCO, makakasama po natin live dito sa studio sina Dr. J. Adalem, Chairperson Emeritus ng NASCO, at Commissioner Chris Bautista. Gandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Umaga. Kamusta po? Magandang umaga po sa inyo. Thank you po for having us here. Okay, Doc J, gaano po kahalaga yung papel ng school sports sa grassroots development program ng bansa? Sa tingin nyo, paano po nito natutulungan yung ng ligang ito, yung mga kabataan, lalo na yung mga nasa paaralan, no, na mag-develop at makuha yung kanilang full potential? Yes, actually, when we talk about grassroots development program, alam mo, bata yan eh. It should be actually in the school. It starts in the school because everybody now is in school dahil sa mga libreng pagpapaaral sa mga estudyante. Unang-una, yung ating basic education law na libre ho ang pag-aaral. No? Pati ho sa collegiate, meron na rin yung UNIFAS, nalilibre na rin po yung mga estudyante. Kaya ho, ang basis ng sports, lalong-lalo na sa sports development program, yung eskwelahan. Wala ka nang ibang pupuntahan. Unlike before, you have this out-of-school youth, meron ka pang kung saan-saan. Pero dito ho, nakakonsentrate ka lang sa eskwelahan, nandun na ho yung mga atleta na pwede mong kunin na maging national athletes pagdating ng araw. Because you really start in school. Lalong-lalo na yung sports program ng isang eskwelahan, privado man o public, yun nagpapatuloy, tumutulong yun, mandated sila to help the government sports program. Kaya kami, we are really here together with Commissioner Chris here, who is actually really promoting school sports ever since. Nakasama ko rin po siya sa mga basketball ng Pilipinas. At doon po namin na pagtagni-tagni na ang school sports is really very important in developing athletes. So actually, malaking tulong po yan sa mga eskwelahan at sa mga kabataan. Pero Commissioner Chris, tanong ko lang po, ano daw po yung mga aabangan ng mga fans at atleta sa bagong season ng NASCO? Of course, yung bagong season, we are in 23rd, no? May mga bagong players na. May mga bagong, yung galing ng high school, nalalaro dito. And then, yung mga bagong sorpresa ng NASCO sa mga fans. Well, nabanggit kanina ni Sir, no, na ang pagkahilig sa sports ay nagsisimula talaga sa paaralan. Sa inyo pong observation, saan nagkakaroon ng mas maraming opportunities? Sa private school o sa mga public schools? Yes, sir. For me, the seriousness of a certain school in its program to develop sports, you know yung ating makikita dyan. Ang private school po talaga ang medyo seryoso po. Mas seryoso sa public school because the public schools are dependent on the budget that they can get out of their sa agency o ng government. Samantalang ang private schools, mayroon ho sariling pondo na nakukuha ho nila sa whatever they get from tuition fees or whatever in a private capacity, yung tinutulong nila sa sports development ng isang eskwelahan. Kaya tingin ko po, mas seryoso po yung private schools pagdating po sa sports development. And to follow-up question ko lang po, sir, paano niyo po pinaghahandaan yung inclusive at mas competitive na season ngayon sa iba't ibang school po? Yun ang ginagawa namin dyan. We encourage them to be competitive. Unang-una, kunwari ho, mayroon nung nangungunang team na malakas. Dapat ho, yung mga ibang members na membro ng asosasyon, dapat malakas din sila. So, meron silang lead. Parang kung nakikita nila ganon, doon dinidevelop din nila independently yung kanilang sports program. Well, dito nagde-develop yung mga kabataan, na future national athletes natin. Pero napansin niyo po ba dito sa NASCO, may mga scouts na tumitingin sa mga potential na mga kabataan? Oo, syempre, lahat naman yan especially mga nasa UAAP NCAA, tinitignan na rin ng mga players. Although, yung mga player naman dito, ito yung mga nasa NASCO,
ang maganda rito, yung mga coaches natin, talaga nagtuturo sila ng aside, mahirap din mag-recruit no? Pero kailangan magturo ka para mas gumaling. Yun nga lang, pag gumaling ang players mo, hindi mo na makontrol kung pupunin ba sila ng ibang school, kung recruit sila. Nasa ano na yan. Pero kung alaga mo yung player mo, hindi ka nila basta maiiwan. Kaya nga, depende yun sa opportunities Yeah, na magpe-present sa kanila after ng na-ASCO. Pero gayon pa man, paano nyo ito dinidevelop? Paano nyo dinidevelop itong mga kabataan? Kasi minsan, may makikita kayo magaling na pero yung kanyang fundamentals, footwork, sa kanyang skills, kulang pa at kailangan ng coaching. So, nagpo-focus kayo sa mga ganitong klase ng atletang bata? Oo, lalo yung may mga potential, no? Talagang kailangan, meron sila, aside sa team practice, meron silang individual na ginagawa din para ma-improve. Tsaka makikita naman, lalo kung coaches, alam nila kung ang players may potential. So, yan ang tinututukan talaga. But over the years, sir, ano po yung mga naging challenges? Yes, talagang really it's a challenge because there are two big leagues that we are talking about here. And these schools are, the other organization has 8 members and the other one has 10. No? Hindi lang ho yan ang number of schools ng buong Pilipinas or ng buong Metro Manila. We have also to have our league of our own. That's why we organize this league to have our own. Unlike yung, not unless gusto mong you will go after yung eskwelahan na UAAP, tapos hindi mo naman pala eskwelahan yun, di ba? Samantalang may eskwelahan ka, let's say St. Clair, kailangan naman isigaw mo yung Ateneo. Di ba? And when you are from that school, hindi naman UAAP member. That's why we create this in order for us to have our own league and to showcase also our sports development program. Ang NAASCO naman, nakapag-kuhan na ng mga PBA players sa larangan ng basketball. Sila Aris Dionisio is actually playing for Magnolia. Si Jamer Jamito. Those are the things. No? Lalong-lalo na itong mga palaban na liga na ganito, marami ring nagde-develop. Sila Nelson Asaytono nga. They are not from UAAP or NCAA. But they grow big in basketball. Diba? Kaya ganun o. So, sa sir ng Sports Development Program, of course, gusto natin someday itong mga batang hawak nyo ngayon na naglalaro sa inyo, someday makita naman natin na nakagilas uniform or nagbibigay karangalan sa ating bansa, no? Internationally. Kayo po ba, sinabi nyo, no, itong sports program ninyo, meron po ba kayong pinagayahan na ibang bansa or in-adapt na para, alam mo yun, yung umusad naman tayo sa ating level? I can answer that. Yeah. Yes, so, unang-una, wala naman, you cannot reinvent the wheel. Like for example, USNCAA, we are trying to develop in such a way na doon po kami nanggagaling. Now, whenever we develop an athlete, gusto namin talagang magaling na magaling siya dahil school's pride yung hawak niya. Kaya yung espiritu ng collegiate sports is really big. And makakatulong talaga sa mga estudyante yan. Makita nila na yung eskwelahan nila, ito palang eskwelahan namin may ano pala to sa kabataan. To develop the youth to sports. Kaya, sir, kaya ako natanong kasi minsan naglalaro kami dyan sa may Ateneo, no? At naobserbahan ko yung practice ng Ateneo Blue Eagles, kanilang varsity ng collegiate. Talaga nag-hire sila ng mga foreigner para ma-develop nila yung kanilang mga players sa ibang level. So, ganun po ba? Meron din po bang kahaling tulad na ganitong development program? Depende sa school, no. Ako hindi ko rin alam kung ano yung mga ibang ginagawa ng ibang schools ng nasa NAASCO. Pero pag mapansin mo naman, may mga off-season na tournament Pero sumasabay yung mga teams ng NAASCO sa mga teams na nasa UAAP NCAA. So I think hindi naman nahuhuli, no. Like how about yung mga players or mga estudyante na yung half Filipino, half American or may ibang lahi, may mga naglalaro din po sa inyo?
Meron. There is. Basta may dugo kang Pilipino, open naman dito eh. Iba rin kasi partner yung impact ng may import, di ba po, sa Yeah. team. Oo. Pero sir, question lang po follow up. Ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng NASCO para mapaigting ang development ng sports sa mga paaralan, lalo na po sa mga collegiate level? Yes, exposure is number one. No? Now, we recognize Commissioner Chris here who help us also to promote our league in media. Kaya nga ho ito, nandito kami ngayon. Ano naman ang connection ng aking partner dito. Well, really big in media. That's why we really believe that media will be a part of our development. Kaya ito, exposure, makikita nila yung player namin na magaling pala. Opo. Tinatalo yung mga UAAP teams. Talaga namang you will really develop their spirit, yung fighting spirit nila. Nakikita ko excited yung mga estudyante no, Of na course. kasama. No? At ngayon, yung mga basketball league na nakagaya nito, na na-ASCO, ginagamitan na nila ng digital platform. Naka-live na Yes. sa Facebook, napapanood kahit sino man ng mga kaibigan nila, kahit wala dun sa may venue mismo. Gumagamit din po ba kayo nito? Yeah. Naka-live stream din kami. Tapos, of course, yung PTV, nakasupport sa amin, PTV Sports, and also televised din sa Solar Sports. So, ayun. Kaya thankful kami na ang PTV laging nakasupport sa mga event ng Katuwa, no? Kasi dyan pa lang makikita na natin kung may potential talaga. Talagang pag nakita mo yung isang player, maganda yung future nito. Pwedeng mag-pro or pwedeng ilaban sa international scene. So ano pa po yung mga development na asahan natin in the next few years? Ano po bang naasahan natin or vision natin sa NASCO? Go ahead, sir. Yes, no. My team, St. Clair College of Caloocan, went to Taiwan to join a tournament there internationally. Yun yung mga future vision namin na we can go international tournaments. I have spoken to Commissioner Chris about it, and we can develop a league which actually caters for Asia basketball. Kaya kami, ngayon, nag-iisip kami ng paraan na sana ma-flip naman po yung sitwasyon ng liga namin. Ito na yung aming liga na at least meron kaming nilalaroan. Yan. At nakakatulong yan sa mga estudyante, no? Totoo yan. Kumbaga, meron silang nilulook forward na league na may highlights, nakikita sa social media, at yung kanilang attention ay naiiba instead na napupunta sa negative na mga gawain, napupunta sa sports. Healthy pa ito. Dagdag motivation pa yun, partner. Di ba? Pag napapanood mo yung film, nakatelevise. Oo. Lalo yung mga fans, yung family mo, pag napapanood ka rin, mas ginagalingan pag gano'n, di ba? At pero din kami, may juniors din kami, and women's din. Kaya ang dami nagpapagawa ng mga college page ng mga jersey. Well, Doc, ang inyo pong message sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang Yun. na supportive sa kanilang mga anak pagdating sa sports. And ito palagi ang sinasabi namin sa aming mga magulang na dapat ang direksyon ng bata sa kanyang development. Ang isang bata kasi marami yung multiple intelligence po yan Hindi lang yung pag-aaral, hindi lang yung mga academics, kundi sa lahat ng bagay. Dapat magaling yung bata. Kaya nga, dinidevelop namin ng sports para nga mapunta sa isang direksyon yung bata na gusto niya. Kaya we will really support sports program as an element of educating the youth. Sir? Ako, sabi na ni Coach Jay, siguro, mag-invite na ba ako for for Go ahead, tomorrow, sir. no? Yeah. Tama-tama kasi tomorrow na po yung opening ng NASCO. Iniimbitahan po namin kayo lahat na supportahan niyo po. Tomorrow po, may game na po kami sa Makati Coliseum. 8 a.m. po ang start ng game. 10 a.m. ang opening ceremony namin. And then after that, we have another 2 more games. And then ang playing days po namin is every Monday, Wednesday, and Friday. At ang juniors naman po juniors and women's is Tuesday and Thursday. So ang venue po namin ng mga games ay kung sino po yung host ng mag-host po ng school, siya po yung pupuntahan namin para madala po namin yung aming
kumbaga dadali namin sa sariling bahay yung mga NASCU. Alright, maraming salamat Thank you so Dr. much. J. Adelem, Chairperson Emeritus ng NASCO at Commissioner Chris Bautista.